Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Hagonoy sa probinsya ng Bulacan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Hagonoy. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Talaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-77 kabanata, ang talata po ay 8. Ang iyubang pagmamahal sa amin ay nagwakas na, hindi na ba maaring sa pangako mo umasa? Ang iyubang pagmamahal sa amin ay nagwakas na ang iyubang pagmamahal sa amin ay nagwakas na. Hindi na ba maaring sa pangako mo'y umasa? Hindi na ba maaring sa pangako mo'y umasa? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala, mga bagay naming inisip, sinabi, ginawa. Panginoon, dasal namin ang banal na dugo ng aming manunubos ang siya maglinis sa lahat ng ito at sa pangalan ni Jesus. Ipahintulot mo ang aming kalayaan sa pangalan ni Jesus. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Hagonoy sa probinsya ng Bulacan, ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan sa Hagonoy na hindi kumikilala sa pangalan ng aming Panginoong Jesus ay mapawalang isa. Dasal namin ang pagkilos ng kapangyarihan ng krus ng aming Panginoong Heso Kristo na ipawalang isa ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu ang aming dalangin. Maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Hagonoy. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Genesis sa ika-29 na kabanata. Ang talata po ay 20. 7 taong naglingkod si Jacob upang mapa sa kanya si Raquel. Ngunit iyon ay parang katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Alam niyo po, ang inyong lingkod ay labis na namamangha sa ating Panginoon, sa kanyang salita.
Alam niyo po, sapagkat sa bahaging ito na banal na kasulatan, binigyang katotohanan na ang pag-ibig po hindi kumikilala ng tagal, ng oras, ng panahon. Ano po? Ang sabi niya, 7 taon na naglingkod si Jacob para mapa sa kanya si Raquel. Ngunit iyon ay parang katumbas lamang ng ilang araw. 7 taon. Pero katumbas lang ng ilang araw. Sa pong katotohanan na ang pag-ibig nakakapagpadali ng mga mahihirap. Ano po? At nakakapagdulot ng kaligayahan, kagalakan. Kaya nga, sabi nila, kapag ka daw bitter ang isang tao, malamang hindi in love. Kasi daw yung mga tao na napakadali para sa kanila magpatawad, napakadali para sa kanilang ngumiti, napakadali para sa kanila na yung mga mabibigat na bagay mapagaan. Ito yung mga tao na may taglay na pagmamahal sa kanilang mga puso. Dahilan kung bakit wala silang takot, wala silang pag-aalala, no? Meron silang kapanatagan at katotohanan na sila'y sinasamahan nung pag-ibig, nung kanilang tinataglay. Alam nyo, ito yung dapat nating ganap na maunawa sa ating Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, ipinagkaloob ng ating Panginoong Yesus ang kanyang buhay para sa atin. Dapat tayo po diretso impyerno dahil dun sa mga kasalanan na minanapan natin nung una at dun sa patuloy na ginagawa nating mga hindi kaluguran sa Diyos. Pero dahil sa kanyang pagmamahal para sa atin, kanyang hinubad ang kanyang pagiging Diyos at nagtungo rito sa sanlibutan. Alam niyo po, napakadakila ng pag-ibig na ito. Napakasarap na araw-araw alalakay. Sapagkat tunay ito po'y nagdadala ng kagalakan na walang tulad. Sino ba naman tayo para ihandog ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang kanyang buhay para sa atin. Alam niyo po, labis-labis yung ako po bilang lingkod ng Diyos, labis-labis yung kagalakan, labis-labis yung hindi ko po ganap na maunawa anong nakita mo sa akin para pag-ukulan mo ng iyong buhay na napakadali. At alam niyo po, ang katotohanan nito ay nasa kanyang salita. Maraming mga mananampalataya ang nababaliwala ang katotohanan ito kasi hindi nagbibigay ng sapat na pansin, hindi nagbibigay ng sapat na panahon para sa salita ng Diyos. Nakalulungkot po ito mga kapatid. At alam nyo, ako po nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat dito po sa ating pananalangin, araw-araw, tayo po ay nagbubulay ng salita ng Diyos. Araw-araw tinitignan natin ang katotohanan at ang kaugnayan nito sa ating mga buhay. At tayo nagpapasalamat sapagkat hindi binabaliwala ng Diyos. Kung hindi patuloy tayong pinagkakalooban ng katotohanan na ating mapanghahawakan. Katulad po ng pagmamahal na inuukol sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Alam niyo po, sa halamanan ng Gitsemani, nakita niya, naunawa niya kung paano siya ipapako sa krus, kung paano siya hahatawin ng latigo.
Kung paano siya duduran, kung paano siya mumurahin. Kaya nanalangin siya, sabi niya, pa, pwede pa? Huwag na to. Pwede ba malagpasan ko to? Pero alam niyo po, yung nagdulot ng kagalakan sa puso ng ama, nung kanyang sinabi, sabi niya, ito yung gusto ko, pero mas gusto kong gawin yung gusto mo. Ito po ay nagtuturo sa atin na higit sa paghahangad natin sa sarili nating kagustuhan, hangarin natin ang kagustuhan ng ating Diyos na buhay. Sa ganitong paraan, yung pagmamahal na sinasabi natin, magkakaroon ng katumparan. Alam niyo po, kaya napatunayan ng Panginoong Hesus na iniibig niya tayo nung nanaog siya, nung bumaba siya dito sa lupa, nung ipinanganak siya sa sabsaba, at tunay siya'y nabuhay, kapiling natin. Isang napakadakilang katotohanan na tanging ang dakilang Diyos lang ang makagagawa. Mga kapatid, huwag nating pagdudahan ito. Kapatid, kaibigan kong itong unang pagkakataon na narinig mo ang patungkol sa katotohanan ng ating Panginoong Heso Kristo. Gusto kong mabatid mo na walang aksidente, hindi ito aksidente. Itinalaga ng Panginoon na yung mabatid ang katotohanan na ito. Nais ng Panginoon na maunawa mo ang kanyang pagmamahal sa iyo. Na ang sabi ng banal na kasulatan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, kailangan mo lang pagsisihan ng iyong mga kasalanan at tanggapin ang Panginoong Yesus sa iyong puso at buhay bilang Diyos at tagapagligtas. At may kasiguraduhan sa pagkakataon na tayo ay kanyang kukunin, tayo ay kanyang ipagsasama sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa katotohanan ng iyong salita. Kami po'y nagpapasalamat na ang iyong pag-ibig sa amin ay tunay na hindi masukat. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa ng paraan upang katulad naming mga makasalanan ay mapatawad at malinis ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Kapatid, kaibigan, kung itong unang pagkakataon na narinig mo ang patungkol sa ating Panginoong Yeso Kristo, gusto kitang hilingan na sumunod sa panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Yesus, marami pong salamat sa iyong pag-ibig sa isang katulad ko. Ako po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat kong kasalanan. At ang aking panalangin, manirahan ka po sa aking puso sapagkat tinatanggap po kita bilang Diyos at tagapagligtas.
Ako na lamang ang mananalangin, kapatid. Panginoon, nakita mo kung paano ang aking kapatid ay tinanggap ka sa kanyang puso at buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Ang aming panalangin, ipadaloy mo ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan. Hayaan mong maranasan ng iyong lingkod ang katotohanan na siya'y ibinilang mo bilang isa sa iyong mga anak. At ang aming panalangin, dumaloy ang iyong spirito at kapangyarihan upang taglayin ng iyong lingkod ang iyong pagsama sa pangalan ni Jesus. Ang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Hagon sa probinsya ng Bulacan. Ang aming panalangin sa katawan ng aming Panginoong Kristo, magkaroon ng unawaan, magkaroon ng patawaran, magkaroon ng pagkakaisa, maging dahilan kung bakit umusbong ang pag-ibig at maitatag ang altar ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng Hagon. And as they worship you, as they offer their best, as they offer their sacrifices, we declare the of revival in Jesus' name. Hayaan mo po na dumaloy ang apoy na ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Dasal namin ang kaunlaran na nagmumula sa iyo. Lord, maganap ang pangunguna ng iyong Santong Espiritu sa pangalan ni Jesus. At ayan mong ito'y maranasan ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mo, Panginoon, na kami magtagumpay sa pag-angkin that we are your chosen country. We are Kami, Panginoon, ang tinawag mo na launching pad of the gospel. Kami ang tinawag mo as the America Ovation in the height of its glory. Dasal namin na yung aming mga misyonero ay maipadala sa buong sanlibutan sa pangalan ni Jesus. As we also declare your fire sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang iyong pagkilos ng may kapangyarihan sa Department of Finance. Hiling namin na ipadala mong yung mga anghel upang ihatid ang pagkatakot sa iyo, upang dalhin sa isang makapangyarihang pagkilos sa Department of Finance. And by faith, we claim nagsisimula ng mag-ugat ang iyong katotohanan at tunay matatagpuan ang iyong presensya at pangunguna sa Department of Finance. Dasal din po namin ang pagkilos mo sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sila'y sumaksi sa mga bansa na iyong pinagdalahan sa kanila. As we also pray sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig, ikaw po ang gumabay, mag-ingat, magtago sa kanila sa iyong malabay na pakpak. As we also pray sa aming mga training agents, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Hayaan mo po na maganap ng mga agencies na ito, yung itinalaga mo na pagkilos at pagsama sa kanila. As we also declare your blessings, Panginoon, of fire sa US, sa Brazil, sa South Korea, at sa Russia. As we declare peace over Israel. Dasal din namin ang iyong pangunguna ng may kapangyarihan sa aming pananalangin at pagdulog para sa Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. At dasal namin ang iyong kapangyarihan, Lord, as we pray, as we kneel down and ask your of revival
sa mga bayang ito. Dasal namin ang pangunguna mo sa mga iglesia, sa mga misyonero at sa mga lingkod mo na nasa mga bayang ito. Gayun din po sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan. Hiling namin ang walang katulad mong pangunguna sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Maraming maraming salamat po ang aming pananampalataya. Tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare there's no house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, God bless the Philippines big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.